Hindi natin dapat payagan na ang pinakamapanganib na rehimen ay magkaroon ng pinakamapanganib na sandata. Nagsagawa kami ng surgical strike sa Iran. Sa loob ng 1 minuto, nagawa naming alisin ang mahigit 40 matataas na opisyal ng Iran. Kabilang na ang pinakamataas na leader ng Iran, si Khamenei, na aming napatay. 1 minuto, 60 segundo sapat na para magtimpla ng kape, magpadala ng mensahe o tumawid sa pasilyo. Sa loob ng 1 minuto, Ang bansa na naghasik ng takot sa gitnang silangan sa loob ng mga dekada ay sabay-sabay na nawalan ng lahat ng pinuno. Sa tingin ko, ikukwento pa rin ito. May mga librong isusulat sa kasaysayan tungkol sa nagawa natin. Sa dami ng mga lider na napatumba natin sa loob ng 1 minuto. Paano ito naging posible? Isipin mo ang isang kapitbahay na sa loob ng 40 taon ay nagdanais ng kamatayan ng buong pamilya mo. At araw-araw, ang kapitbahay na yon ay sumisigaw, kamatayan, kamatayan, kamatayan. Ang problema, ang kapitbahay na yon ay sinusubukan pang humanap ng paraan para maisakatuparan ang kagustuhan niyang patayin ang pamilya sa kapitbahayan. Malalaman mo ang sagot niyan sa mga susunod na minuto, pero bago ang kahit anong numero, kahit anong atake, kahit anong bomba, intindihin mo muna ito. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa mga misil, kundi tungkol sa nangyayari kapag akala mo ligtas ka pero hindi pala. Tulad ng siguro nabasa mo na sa mga diaryo, noong ika-28 ng Pebrero, 2026, sabay na inilunsad ng Estados Unidos at Israel ang pinakamalaking magkasanib na operasyong militar sa rehiyon sa loob ng mga dekada. Tinawag ito ng mga Amerikano na Operasyon Epic Fury at tinawag naman ito ng mga Israeli na Operasyon Roaring Lion. Ang layunin ay madaling sabihin pero mahirap isagawa. Tuluyang alisin ang banta ng Iran. Ngunit may isang bagay sa operasyong ito na lampas sa 3,000 target na tinamaan, mga barkong pinalubog at pabrikang winasak. Ang ikinaiba ng operasyong ito sa lahat ng nauna ay kung ano ang alam ng Israel tungkol sa Iran at kung ano ang hindi alam ng Iran na alam ng Israel. Para maintindihan ang nangyari sa bunker, kailangan mo munang malaman kung paano pinoprotektahan ng Iran ang sarili nito. Kasi ang mga lider ng Iran ay may totoong at makatwirang takot sa Israel. Sa paglipas ng mga taon, ipinakita ng Israel ang nakakakilabot na kakayahan nitong subaybayan at alisin ang mga target sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Mga nuklear na sentipiko na pinatay sa kanilang bahay at mga kagamitang sinira sa mga pasilidad na akala ng Iran ay lihimang lokasyon. Isang serya ng mga aksyon na nagiiwan ng malinaw na mensahe, walang lugar na ganap na ligtas. Dahil dito, gumawa ng desisyong tila matalino ang mga lider ng Iran. Halos tuluyan na silang tumigil sa pakikipagkomunikasyon gamit ang digital na paraan. Walang email, walang messaging app, walang tawag sa cellphone. Alam nila na masyadong bihasa ang mga hacker ng Israel. Kahit anong digital signal ay parang bukas na bintana para sa kalaban. Kaya bumalik sila sa basic, nagsimula silang magdaos ng mga personal na pagpupulong, harapan, walang electronic na bakas. Ang problema, ang desisyong iyon ay lumikha ng isang pattern at ang mga pattern ay maaaring masundan. Tuwing kailangan ng mga lider ng Iran na gumawa ng mahalagang desisyon, kailangan nilang magkasama sa isang lugar sa parehong oras. Natuto ang Israel na kilalanin ang mga sandaling yon, natutunan nilang tukuyin kung kailan may nagaganap na pagpupulong at kapag natukoy nila, umaatake sila. Isa itong dinakikitang bitag. Hindi na malaya ng Iran, napalitan nila ang digital na panganib ng pisikal na panganib. Sa pag-iwas nila sa teknolohiya, nakagawa sila ng madaling hulaan na gawain na mas mahalaga para sa sopistikadong intelligence ng Israel kaysa sa anumang na-intercept na mensahe. Pareho lagi ang nagiging resulta.
Sa tuwing nakikita ng personal ang mga lider ng Iran, nakaabang na ang Israel, pero may mas malala pang bagay na hindi alam ng Iran. Sa ilalim ng sentro ng Tehran, may isang bunker. Hindi ito basta-bastang bunker. Ito ang pinakaprotektadong estruktura ng rehimen, itinayo sa loob ng maraming taon, ginastusan ng milyon-milyong dolyar at dinisenyo para makaligtas sa kahit anong airstrike. Ang proyektong may pinakamataas na seguridad ni Khamenei. Ang bunker ay direkta sa ilalim ng complex ng Ayatollah, mas malaki pa kaysa sa nasa ibabaw at sumasaklaw sa maraming kalye sa gitna ng kabisera ng Iran. May maraming hiwalay na pasukan, maraming emergency exit at mga silid pulong para sa mga matataas na opisyal ng rehimen. Ipinatayo ni Khamenei ang estrukturang iyon sa paniniwalang walang makakalam ng pag-iral nito o kahit na malaman man, walang sinuman ang makakaroon ng sapat na teknolohiya para sirain ito. Nagkamali siya sa dalawang bagay na iyon. Hindi lang alam ng Israel na umiiral ang bunker, alam din ng Israel kung ano mismo ang itsura nito sa loob. Matapos ang pag-atake, naglabas ang puwersa ng Israel ng 3D na larawan ng loob ng bunker. Nandun ang lahat, ang buong estruktura, ang eksaktong lalim ng bawat palapad, ang lapad ng bawat pasilyo at ang tiyak na lokasyon ng bawat silid-pulong. Pagkatapos, sa isang detalye na nagpahinto sa mga analista sa buong mundo, lumitaw ang mga poster na nakasabit sa mga panloob na pader. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Para malaman kung anong mga poster ang nakasabit sa loob ng isang napakalihim na underground bunker, kailangan may isang taong nakapasok doon o may access sa isang taong nakapasok na. Hindi ito impormasyong nakuha ng computer, hindi ito mula sa drone, hindi rin ito mula sa satellite. Impormante siya sa loob ng kalabang rehimen, malapit sa kapangyarihan, at alam pati dekorasyon ng mga pader. Ang pinakamalaking lihim ng Iran ay lubusang nabunyag pero hindi ito alam ng Iran. At dito mismo lalo pang naging kamangha-mangha ang kwento. Isipin mo, kung alam ng Israel ang bawat detalye ng bunker na iyon, bakit hindi na lang nila agad winasak ang bunker sa simula pa lang? Bakit kailangan pang maghintay? Dahil ginagamit ng Israel ang kaalamang yon para sa mas malaking bagay kaysa sirain lang ang isang konkretong estruktura. Ginagamit nila ito para alisin ang lahat ng papasok doon. Kung alam ng Israel ang bawat detalye ng bunker na yon, bakit wala si Khamenei doon nang dumating ang mga unang misil? Ang sagot ay nasa isang operasyong pandilinlang na tiyak na papasok sa kasaysayang militar. 24 na oras bago ang operasyon, isinagawa ng Israel at Estados Unidos ang isang maingat na planong panlilinlang. Ang layunin ay paniwala sa Iran na walang paparating na pag-atake na ang gabing yon ay magiging karaniwan lang tulad ng iba. May mga paraan ng intelihensya ng Iran para subaybayan ang kilos ng mga militar ng Israel, inoobserbahan nila ang mga pattern. Alam nila na bago ang isang malaking operasyon, ang mga komandante ay nananatili sa Kiria, ang punong tanggapan ng militar ng Israel, parang katulad ng Pentagon ng Amerika. Kapag naroon ang mga general, nagiging babala ito. Pattern na alam na ng mga Iranian, kaya ginamit yon ng Israel laban sa kanila. Noong Biyernes ng gabi, umuwi ang mga pangunahing general ng Israel Defense Forces para sa Shabbat dinner kasama ang pamilya nila. Malayo sa punong impilan, malayo sa anumang senyales na may mangyayaring kakaiba, pinanood ng intelihensyang Iranian at napagpasyahan ang malinaw. Ang mga general na nasa bahay para sa hapunan ng Biyernes ay hindi maglulunsad ng operasyon. Nag-relax ang Iran. Kasabay nito, nagbigay ng mga pampublikong pahayag si Donald Trump sa mga nakaraang oras. Lahat ay sinadyang magpalakas ng huwad na pakiramdam ng seguridad. Bawat salita ay pinili para palakasin ang ilusyon na walang nangyayari. Kailangan natin pumasok sa trabaho. Kailangan natin pumasok sa trabaho. Ang naging resulta ay eksaktong inaasahan ng mga nagplano. Hindi pumunta si Khamenei sa bunker, nanatili siya sa ibabaw ng lupa sa surface complex, kumpiyansa na magiging tahimik lang ang gabing yon. Nang dumating ang unang mga eroplano ng Israel sa ibabaw ng Tehran, siya ay lantad, napatay siya sa unang atake.
Ang pagkamatay ni Khamenei ay nagdulot ng agarang at nakamamatay na epekto sa mga lider na nakaligtas sa unang atake. Pumunta sila sa bunker at ang lohika ay madaling maintindihan. Namatay si Khamenei dahil hindi siya bumaba sa ilalim ng lupa para magtago. Malinaw ang konklusyon, ang bunker ang ligtas na lugar, doon sila dapat tumakbo. Isipin mo, ang pinakamakapangyarihang leader ng Iran ay kakapatay lang. Walang nakakaalam ng gagawin. Naghihina na ang komunikasyon. Paparating ang mga misil, kaya nagmamadali ang mga pinakamakapangyarihang tao ng rehimen papunta sa tanging lugar na tingin nilang ligtas. Ang bunker na yon na ginugulan ng taon at milyon-milyon ay hindi nagamit ni Khamenei na yon, tila yon na lang ang natitirang daan ng pagtakas. Chief of Staff, hepe ng intelihensya, kumander ng revolusyonaryong gwardiya, kumander ng hukbong pangimpapawid ng Iran. 40 sa pinakamakapangyarihang opisyal ng rehimen ang nagtipon-tipon sa iisang lugar sa oras ng matinding kaguluhan, naghahanap ng proteksyon sa estrukturang pinaniniwalaan nilang hindi matitinag. Ang hindi nila alam ay namapa na ng Israel ang bawat metro ng bunker na yon. Alam nila ang eksaktong lalim, alam nila ang mga pinakamahinang bahagi ng estruktura at alam nila ng eksakto kung paano ito ganap at hindi na mababawi pang sirain. 50 jet ng hukbong himpapawid ng Israel ang nagbagsak ng humigit kumulang 100 bomba sa lugar sa loob ng wala pang 1 minuto, 40, marahil higit pa, sa mga pangunahing leader ng rehimen ng Iran ang napatay. Ang pinakamalaking panangga ng Iran ay naging pinakamalaking patibong ng Iran. Ang sumunod ay isang krisis na hindi inaasahan ng rehimen at hindi nila alam kung paano lulutasin. Kailangan ng Iran ng bagong pinakamataas na pinuno, hinihingi ito ng konstitusyon ng bansa. Kung walang pinakamataas na pinuno, mawawala sa rehimen ang sentro ng lahat, ang taong nagbibigay ng huling salita sa bawat mahalagang desisyon. Pero may problemang hindi kayang lutasin ng batas, walang gustong tumanggap ng posisyon. 2 ayatollah ang inalok, 2 ang tumangi. Simple at nakakatakot ang dahilan. Sinumang tatanggap ng posisyon ay agad na magiging pangunahing target ng Israel at alam na ng lahat sa Iran kung ano ang ibig sabihin nito sa totoong buhay. Ipinakita ng Israel na alam nila ang mga nangyayari sa loob ng pinakalihim na mga bunker ng rehimen. Ipinakita nila na kaya nilang lipulin ang 40 leader sa loob ng wala pang 60 segundo. Ipinakita nila na walang posisyon, walang proteksyon, at walang lihim na hindi nila kayang abutin. Ang pagtanggap sa pinakamataas na posisyon noon ay halos katumbas ng pagpirma sa sariling hatol ng kamatayan. Ang grupong namimili ng bagong leader, ang asembleya ng mga eksperto na binubuo ng mga senior na reliyoso ng rehimen, inilipat ang kanilang mga pagpupulong sa remote na paraan at gumamit ng botohan mula sa malayo. Tumanggi ang kanilang mga miyembro na magsama-sama sa isang lugar ng sabay-sabay dahil alam na ngayon ng lahat kung ano ang maaaring mangyari kapag nagtitipon ng personal ang mga leader ng Iran. At may isang bagay na nawala sa rehimen na hindi kayang ibalik ng kahit anong misil. Ang katiyakan na mayroong ligtas na lugar para magtipon, magdesisyon at magpatuloy bilang pamahalaan. At hindi lang sa Iran nangyari ang pagbagsak. Sa loob ng mga dekada, nagtayo ang rehimen ng Iran ng isang network ng impluwensya na kumalat sa buong rehiyon. Simple lang ang ideya. Sa halip na direktang makipagdigma, lumika at nagpundo ang Iran ng mga armadong grupo sa mga kalapit bansa. Nakikipaglaban ang mga grupong ito sa ngalan ng Iran nang hindi na kailangang ilagay ng Iran ang sarili nilang mga sundalo sa unahan. Hamas sa Gaza Strip, Hezbollah sa Lebanon, Houthi sa Yemen at mga milisa sa Iraq. Bawat isa sa mga grupong ito ay tumatanggap ng pondo, armas at gabay mula sa Tehran. Noong nakaraang taon, naglaan ang Iran ng daan-daang milyong dolyar para mapanatiling gumagana ang network na ito. Ang network na ito ang nagpahintulot sa Iran na manggulo sa maraming bansa ng sabay kahit walang ipinapadalang sarili hukbo. Pinopondohan ng Iran ang ibang mga grupo para lumaban para sa kanila.
sa pagkawala ng liderato ng Iran, pagkasira ng mga pabrika ng misil at pagkaipit ng pera ng rehimen, agad na naramdaman ng network na ito ang epekto. Umaasa ang mga grupo sa Iran para gumana. Kapag walang mga misil na dumarating mula sa Tehran, humihinto ang pagdami ng mga armas at kapag walang pera, tumitigil ang mga operasyon. Kapag walang sentral na liderato na nagbibigay ng utos at nagkokordina, nagiging hiwa-hiwalay ang mga grupo, kanya-kanya na lang sila, imbes na kumilos bilang isang koponan. Ang pagkawasak ng Iran ay hindi lang pagkawasak ng isang bansa, kundi ang pagbuwag ng isang buong network ng kapangyarihan na inabot ng mga dekada bago nabuo. Alam mo kung ano ang mas nakakaintriga? Nasa gitna ng kwentong ito ang isang kabalintunaan. Tingnan mo, gumugol ang Iran ng malaking halaga at taon sa paggawa ng pinakaprotektadong bunker ng kanilang rehimen upang makaligtas sa ganitong sitwasyon. Naniniwala sila na ang estrukturang iyon ay hindi masisira, na iyon ang garantiya na magpapatuloy ang rehimen kahit na sila ay atakihin. Sa gitna ng krisis, 4 sa pinakamahalagang lider ang tumakbo sa bunker para maghanap ng proteksyon, ngunit doon nila natagpuan ang kanilang katapusan. Ang pinakamalaking lihim ng rehimen ay naging pinakamalaking patibong ng rehimen. Hindi umatake ang Israel ng basta-basta, hindi sila umasa sa swerte. Sa loob ng maraming taon, nagtayo sila ng malalim na intelligence network na nakapasok ng malalim, kaya alam nila ang mga nangyayari sa loob ng pinakaprotektadong pader ng kalaban. Alam nila kung ano-anong poster ang nasa pader ng isang lihim na underground bunker. Alam nila ang bawat pasilyo, bawat silid, bawat mahinang punto ng isang estruktura na akala ng Iran ay hindi nakikita ng mundo. At nang dumating ang oras, ginamit nila yon ng may presisyong hindi pa nakita ng mundo noon. Pero marahil ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay hindi ang mismong operasyon. Ito ay kung ano ang ipinapakita nito kapag umatras ka at tiningnan mo ang buong larawan. Ang Iran ay gumugol ng mga dekada sa pantatangkang sirain ng Israel, gumastos ng kayamanan sa mga misil, sa mga armadong grupo, sa mga bunker, at sa huli, lahat ng ito mismo ang nagpadali sa sarili nitong pagkawasak. Naging target ang mga misil, naging palaasa ang mga armadong grupo na walang sumusuporta, at naging bitag ang bunker. Pero kung titignan natin ito ng mas malapitan, ang pinakamalaking pagkakamali ng Iran ay hindi paggawa ng bomba, kundi ang paniwalang kaya nilang itago ang mga sikreto. Ang kapangyarihan na walang talino ay hindi kapangyarihan, ilusyon lang yon na naghihintay na masira. Ikaw, anong palagay mo? Naniniwala ka ba na ang isang rehimen na nawalan ng 40 leader sa loob ng 1 minuto ay may kakayahan pang makabangon? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang video para maintindihan ang totoong nangyari, ay share ito sa iba at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na pagsusuri. Hanggang sa susunod!